paano nga ba nagiging queen si Maria sa lupa at langit? Nakuha po niya ito unang-una, queenship by motherhood. Siyempre, dahil ang anak niya, si Jesus, ay hari, automatic si Maria ay reyna. At paano ito nangyari? Ay ito, tingnan natin according to the scripture in Luke chapter 1 verse 32 hanggang 33. He will be great. The Lord God will give him the throne of his father David. His kingdom will have no end. Her son is king. She is mother of the king. So na-inherit ni Jesus ang kanyang pagkahari sa trono ni David. At ito na tunghayan na natin ang kultura at tradisyon. Okay? Ang kultura sa panahon ni David, makikita natin, napakagulo kung ang pipiliing reyna ay ang asawa. Alam naman natin na maraming asawa si David at saka si Solomon. Kaya magulong-magulo ang kaharian kung ang asawa ang tanghaling reyna, mag-aawayan, magkakaroon ng tensyon, no? Mag-aagawan talaga yan. Kaya matik, sibat-sibat. Paano ito nangyari? 1 King chapter 2 verse 19 to 20, at pumasok si inang Bathsheba sa kaharian ni Solomon. And then Solomon bowed down and greet her. At nagsabi si Bathsheba, meron akong kunting hiling sa iyo at naway hindi mo tatanggihan. Sumagot naman ang haring si Solomon, ano yon, mahal kong ina? Ang hiling mo na hindi ko tatanggihan. Okay? So yun mga kapatid, dito na po makikita natin ang kultura na ang ina ni Solomon na si Bathsheba ang matik nagiging reyna dahil makikita natin ang personal background ni Solomon, ang dami niyang asawa, no? May mga mistresses pa, kaya mag-agawan talaga ng korona sa pagkarin. Bibong-bibo ang kaharian. So ito po yung kultura na nakuha, maging ang tradisyon, no, mga kapatid. Okay, early tradition from 2nd to 5th centuries, fathers and liturgy called her queen, lady, ruler of all creation. Feast of Queenship established 1954, celebrated August 22. Ayan, may kapistahan po sa Feast of Queenship. At may mga debosyon tayo, no? Sa Tingin ng Maria, siyempre kasama na yung rosary. Art, hymns, prayers. Sa art na yon, merong picture or rebulto ng ating Inang Maria. And titles reflect her exalted place. She is honored, not worshipped. Remember this? She is honored but not worshipped. Honor flows from her son. Ayan, no? If you honor Mother Mary, at the same time, you honor her son. Hindi ibig sabihin na ang pag-honor natin kay Maria, gagawin natin siyang Diyos at sasambahin natin siya. Hindi po. Iba yung level of honor kay Maria, iba yung kay Kristo. Ayan. Dito tayo, dagdag, kung basahan natin ang Revelation chapter 12 verse 1, dagdag kaalaman po ito sa description ng isang reyna at sino yung ma-qualify dito sa requirements, no? Revelation chapter 12 verse 1, and I saw a great wonders in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, crowned with 12 stars. Siya po'y umiyak sa sakit dahil malapit na siyang manganak. Oh, ayan, no? Sino yung malapit ng manganak? Walang iba si Maria. Sino yung kanyang ipanganak? Si Jesus. Kaya ito po'y tumutukoy kay Maria. Ang description, crowned with 12 stars. Kaya nga sa ating mga rebulto o mga images, mga art patungkol kay Maria, ayan, meron siyang korona. Yung ibang mga rebulto dyan, nakaapak pa sa ahas. Ayan, no? So, yun po. At ito po ay another dagdag na versikulo sa Psalm chapter 45 verse 9, no? Balik tayo sa Revelation chapter 12 verse 1. Dito po yung tinatawag na a woman clothed with the sun, moon under her feet, crown of 12 stars on her head. It is a classic image of her heavenly queenship, no? Ito po yung kakaibahang paglalarawan na siya po ay reyna
sa langit. Okay? Psalm 45 verse 9, at your right hand stands the queen in gold of Ophir. It is a prophetic symbol of her place beside Christ. Ayan, no? In John chapter 19 verse 26 and 27, behold your mother. Ito po'y pag-recognize at pagpapakilala kay Inang Maria, no, bilang ina ni Jesus, ina ko, ina ninyo, ina ng buong sanlibutan. Kaya tinatawag siyang spiritual mother. Okay? At dahil dito, spiritual mother of all believers, extending her royal care to all. No, para sa ating lahat, kasama ang mga taga-ibang sekta. Whether you like it or not, mga anti-Catholics, siya po ay reyna nating lahat, reyna din ninyo. Okay? In the Catechism of the Catholic Church, paragraph 966, no? Ito po yung assumption, taken up body and soul into heavenly glory, exalted by the Lord as queen over all things, conformed to her Son, Lord of Lords. Dinala siya sa langit, ito yung tinatawag assumption, no? Sapagkat doon, ipagpatuloy, meron siyang eternal office of her queenship doon sa langit. In paragraph 973 sa CCC, queenship flows from divine motherhood, her unique cooperation in redemption, and perfect holiness. She exercised a motherly role of intercession and care for the faithful. Remember, ito yung statement ni Solomon sa kanyang ina. Ano yung kunting hiling mo, ina ko, at hindi ko aayawan. So dito po yung nagsimula, nakaugat yung intercession, no? Mula pa sa pag-arena ni Bathsheba at dito kay Inang Maria. Kasi ito po yung logic. Napaka-boring po sa kalangitan. May God the Father, may God the Son na isang hari sa trono doon at sa kaharian, may hari pagkatapos walang reyna. Napaka-boring. Mahalaga talaga na mayroong reyna, no? Para makikita natin how wonderful and amazing is the surroundings, no? Sa kalangitan na mayroong beauty of a holy and virgin Mother Mary. Ayan. At sino makapasa doon? Ano ba kayo? Manominate ba kayong makapasa sa pagkarina sa langit? Wala nang iba pa, no? Kahit itong mga nakoronahan na bilang Miss Universe, dito makapasa. Ang Inang Maria lamang po ang qualified sa langit bilang reyna. Kung may hari, meron ding reyna at walang iba ang ating Inang Maria. Kaya palakpak kay Inang Maria. I'm still cute, Catholic until the end. Ano mang mangyari, maging Katoliko ako at naniniwala at natitiwala, akin pong tinatamasa at akin pong minahal ang titulo ng Inang Maria bilang reyna ng lupa at langit. Magandang araw po sa ating lahat.